para sa akin lang bilang Pilipino, hindi ko gusto na mapadala kahit sino sa ibang bansa yung kababayan natin, lalo-lalo na walang kasalanan na ginawa sa ating bansa. Ngayon, bakit ko nasabing walang kasalanan mga ka-learners? Kasi ako may personal experience ako regarding war on drugs, mga ka-learners. Okay? Teka lang, search ko. Yung actual, ayan okay, teka lang ayan. Bakit ko nasasabi? Kasi mga ka-learners, nung ako'y nasa university pa, nung 2020, o pandemic, di ba? Muntik na akong maniwala na talagang ginagawa nila itong pagpodas ng mga mga involved sa drugs. Muntik na. And then one time, inimbitahan ako ng former student ko na magbigay ng talk sa isang, sabi niya, barangay rehabilitation agency daw. Hindi ko alam. Sabi niya, bigay ka. Imagine niyo, pandemic yun, kailangan ko dumaan ng 3 city dito sa Cebu, Talisay, Cebu City, tapos Mandawi kasi Consolacion yung location niya. So sabi niya, bigay ka dito ng talk kahit 2 hours lang. Okay. Sabi ko, hindi ko awid kasi may mga din, di ba? Kung natatandaan niyo, may mga naka-block doon. So, sabi niya, bigyan ka namin ng certificate galing ito sa enforcing agencies, mga police, pakita mo lang, makakalusot ka na. So yun na nga, pinakita. So anong pinuntahan ko? Eto, mga ka-learners, papakita ko sa inyo. Okay? Ayan Ayan. Oh. Ito yung pinuntahan ko. Diniscuss ko na ito matagal na, last year pa, pero ang problema, wala pa tayong viewers may mga views lang sa atin, mga 5 lang, di ba? Ngayon at least mayroon tayong marami, di ba? Ito, community-based drug rehabilitation program. Ito yung mga ahensyang tinayo ni Bato de la Rosa at ni PRRD. So dito ko nakita, personal experience ko mga ka-learners, nakita ko yung mga nag-surrender sa tukhang. Saan dinadala dito? Ito, tignan ninyo sa mga barangay ninyo or sa municipalities ninyo kung meron ba kayo nito. Kasi sa pagkakaalam ko, buong bansa ito meron. Barangay, tinatawag itong MADAC sa kapag municipality. BADAC naman kapag nasa barangay. Itong mga rehabilitation centers, gobyerno naggumagastos nito. Nire-rehab yung mga nag-surrender sa tukhang. Marami na itong napa-graduate mga ka-learners. Ayan, tingnan rehab, recovery meeting, MADAC Konsolasyon. Ang dami nito, Tingnan niyo yung mga dito. Naku, ano ba yan? Most likely hindi pinapakita yung mukha dito, tinatakpan na yan, Tinatakpan kasi mga surrenderies ito, confidential ito. Pinopromote ko lang para malaman ng mga tao na fake news yung sinasabing pinapatay. Hindi po yan totoo. Kaya hanggang ngayon, kahit anong sabi nilang libo-libong biktima, walang naniniwala. Bakit? Kasi sa ground, sa totoong nangyayari, ito yung totoong nangyayari mga ka-learners. Nire-rehab yan. Ayan Tingnan nyo, ilang taon na ito. Again, naimbitahan ako nito na magbigay ng talk. 2020 pa hanggang ngayon nag-ooperate pa ito. Ayan kakapopost lang nila Ayan Ayan Ayan, tignan niyo mga ka-learners. Kaya nga sabi ko dati pa, nung dinala si PRRD, nag-ano din tayo dito. Malabo yan, yung mga kaso na yan. Ang purpose lang nila dyan, dalhin yung tao, ikulong, kasi alam nilang, mahaba yung proseso, mahaba yung trial, aabot ng 8 to 10 years, alam nilang doon nababawian ng buhay, yung mga ipapadala nila dyan. Kahit alam nilang matatalo yan. Kasi imagine niyo, i-search ninyo sa YouTube, ano yung MADAC at BADAC. Kahit i-search natin ngayon, ang konti lang ng viewers. Search natin. Ayan ano ito? ADAC ito ADAC itong Anti-Drug Agency Council ito Sinong nag-propose nito? Isa sa mga nag-ano ng batas nito mga ka-learners ay si Bato de la Rosa. Ayan Imagine ninyo. 2 years ago, 263 lang yung viewers niya nandyan yung mga proseso dyan. Yung tukhang, yan nga yung problema. Kasi yung tukhang, Cebuano term, pinapalabas ng media. Kung titingnan nyo yung details, kasi may estudyante ako dati, nag-thesis siya sa tukhang. Presenta niya yung buong detalye ng tukhang. Nakalagay doon na batok-pok hangyo. Diba? Knock and plea.
Knock and play. At every time gawin yung knock and play, mga ka-learners, ah, mayroon yung kasama taga-barangay, mga pulis, mga taga-PIDEA, marami yan sila. Kaya walang malabong mangyayaring titirahin lang yan dyan kasi maraming witness. Ang mangyayari, yan, sasabihan ka, oy, nasa lista ka, meron tayong rehabilitation center. Nakalagay doon, dadalhin dito sa ADAC or MADAC or BADAC para i-rehab. Meron yan silang session for 3 to 6 months. Okay? So, yun na nga, ang mga pinapalabas lang sa media na yung tukhang ay masama. Mas okay pa siguro kapag binalita nila na or pinalabas nila na maraming namatay sa bypass operation. Kasi ang daming klaseng operation ng pulis, mga ka-learners, merong checkpoint operation din yan. Bypass operation, lang operation. Ano pa? Entrapment operation din yan. Tignan ninyo kung kung talagang magre-research kayo, makikita ninyo mas maraming nasawi doon sa bypass at hindi lang mga ano tawag natin diyan, mga suspect pati mga pulis sa bypass. Yung sa tukhang most likely kung meron man ewan ko kung aabot ba ng hundreds. O sa tukhang kasi itong ano ng tukhang yan yung ano nila, ginagawa nila. Kaya nga ako nasasaktan dito sa ginagawa nila kay Bato kasi itong programa na ito, long lasting ito. Hindi ito parang band-aid solution katulad ng mga ayuda na kung saan pagkatapos wala rin pag-ubos ng ayuda, wala rin mga ka-learners. So anyway, ayan, I hope i-search nyo ito, kilalanin nyo itong ADAC, MADAC at BADAC. Search, tingnan ninyo sa mga municipalities at barangay ninyo. Pwede nyong i-avail yan, lalo-lalo na kung meron kayong mga kakilala or pamilya na lulong na pinagbabawal na gamot. Tulong, government po yan. Okay? So again, pinag-usapan natin dito yung schema, tapos schema disconfirmation, at pinakita natin itong mga ginagawa dito ni Melvin Matibag, mga ka-learners. Nakusan. Yun na nga, hindi nagpugma. Ito, magandang gabi dito kay Cap Fanatics. Argue Ugera. Napanood na din yung style. Sabi ko nga, di ba, parang nasa movie lang. Maraming movies na ganyan, mga ka-learners, na dito lang kami. Ito, diversionary daw para makataka si Bato. Iwan ko lang kung paano tataka si Bato niyan. Ganyan yung palusot ng mga kriminal. Nandito ako sa bahay, paano nyo? Parang ganito. Yan nga, sabi natin hindi nagtugma hindi talaga nagtugma. Unless siguro may magandang ebidensya talaga. Pero of course, mga abogado ito, mga enforcement agencies ito, meron talaga yan na planado yan. Kahit sabihin natin hindi tayo naniwala, nakakaroon, talagang mayroong nangyayari dyan. Pero mayroong inutusan dyan. Posible, kahit sabihin nila, nandito yung lahat ng agents namin, pero hindi natin alam. Baka may mga external contractors yan, outsiders, mga parang ganyan. Di ba? Yung iba hindi nakaintindi daw, sayang lang basta Marcos, magulo ang sitwasyon mula sa ama hanggang ngayon. Kasi kahit anong deny ni PBBM dito, automatic yun nga siya pa rin ang may utos nito kasi executive yung nag-execute, di ba? Anyway, so maraming salamat po sa inyong lahat at sana may natutunan kayo dito sa pinag-usapan natin. Ako si Philip. Sabi ko nga, kung mayroon kayong natutunan, nagustuhan nyo itong video na ito, paki-thumbs up and then paki-comment. Kung hindi rin naman, paki-thumbs down and then paki-comment. Okay, maraming salamat sa lahat. Magkita-kita tayo mamaya. Mag-live ulit ako. Pag-usapan natin yung iba. Okay, so paalam sa inyong lahat.